Pasko na naman at syempre parang santo na ako pag Disyembre. Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, October 7, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, mga talatang 25 hanggang 37. Noong panahong iyon, sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na nang iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumayo ka at gayon din ang gawin mo." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahawangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sino naman ang aking kapwa? Ito pa ay pagtatanong ng isang dalubhasa sa kasulatan sa eskriba sapagkat doon sa kanyang unang pagtatanong lumabas na siya ay napahiya. Ayon kay Stephen Atchison, natatakot tayong magtanong ng mahalagang tanong sa buhay. Hindi dahil natatakot tayong maging mali ang sagot, kundi dahil natatakot tayo sa katotohanan. Totoo rin naman. Sa Ebanghelyo ngayon, may mahalagang tanong ang eskriba kay Jesus na dapat din nating masusing pagnilayan. Sino ang aking kapwa o dapat ituring na anak at kapatid o kapatid? Madalas, ang ating pong itinuturing na kapwa, ina, anak, o kapatid ay walang iba kundi yung mga taong malalapit sa atin. Yung mga taong hindi nakakapanakit sa atin. Yung mga taong kursunada natin, yung mga taong nakakatulong sa atin, yung mga taong magaan ang loob natin sa kanila. Yun yung ating kapwang itinuturing. Pero pagdating kay Jesus sa atin pong pagbasa, makikita natin na yung kapwa ay mga taong nangangailangan. Mga taong minsan ay hindi natin kasundo. Minsan nga, sinasabi pa ng ating Panginoon, pati nga kaaway, ibigin, di ba? So, ibig sabihin, kung ang ating kaaway ay ipinapaibig sa atin, para na rin sinasabi ni Jesus na ito'y kapwa. Sapagkat ito'y tao din na ang Diyos ang may likha. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na kahit ang tao ay makasalanan, siya pa rin ang may likha sa mga taong ito. Kaya nga hindi sila agad-agad pinaparusahan sapagkat binibigyan sila ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya. Sa Ebanghelyo ngayon, may mahalagang tanong ang eskriba kay Jesus na dapat din nating masusing pagnilayan. Sino ang aking kapwa? O dapat ituring na anak, kapatid? Kung minsan, higit pang malapit kay sa tunay na kapatid ang BFF o best friend forever, ang best friend na hindi kadugo pero tunay na kasalo sa ligaya at lumbay sa araw-araw. Kung ang kapatid ay madalas na nakakasama lamang sa mga special na okasyong pangpamilya, ang best friend ay pumapapil na tagapayo, regular na kabarkada sa sine at pasyal, kahiraman ng pera at iba pang mga personal na bagay. May daragdag na tanong, sino naman ang ating mga anak? O sino naman ang ating mga magulang? O sino naman ang ating mga kadugo? Para sa isang guro, anak niya ang lahat ng mga estudyanteng pumapasok sa kanyang klase. Kung hindi na ba pumapasok, hindi niya na anak. Di ba? Anak din ang turing ng doktor sa mga may sakit na nangangailangan ng kalinga. Sana pati yung mga hindi nakakabayad, no? Anak din ang turing ng doktor. Anak din dapat para sa lahat ang sino mang nagugutom sa kalye, nakatira. Gulanit ang suot na damit at no read, no write kahit tumanda na. Siguro dapat din nating ituring na mga anak yung mga taong sa atin na lamang umaasa. Na minsan ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos na lamang at tayo yung binigyan ng pagkakataon
para maipadama sa kanila yung pagiging ama ng Diyos sa kanila, di ba? Sikaping maging katangi-tangi at maligaya ang araw na ito para sa isang pulubi o sa isang taong may mahigpit na pangailangang pinansyal, emosyonal, spiritual, at iba pa. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Pasko na naman. Thank you, God, for everything.